Doritos, the fresh maker. Bakit mo pa kasi pinapatago sa akin? Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Marieli. At ako naman, si Gada. Ito ang BuzzBlend News, ang inyong pinagkakatiwalaang balita sa loob at labas ng bansa. Mataas na tubig, mataas din ang problema. Ilang barangay sa Dagupan ang lubog sa baha dahil sa high tide na umabot ng 2.2 meters ngayong ikapito ng Pebrero. Maraming pamilya ang lumikas at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Nasa 128 na bahay ang lubog sa baha at patuloy na ina-assess ang pinsala. Para sa detalye, nasa evacuation area ang ating kasamang si JV. JV? Maraming salamat, Ms. Marielle at Ms. Gata. Kasalukuyan tayo na sa evacuation center ng lungsod ng Dagupan City at dito makikita natin ang mga ilan sa mga evacuees at ang kanilang nakakapanlumong kalagayan dito sa evacuation center. Karamihan sa kanila ay walang naisalbang gamit at nagtitiis lamang sa masikip na lugar. Makakasama natin ang ilan sa mga evacuees para ikwento ang kanilang karanasan. Kasama natin ngayon si Sofia. Sofia, maaari mo pag-ikwento sa akin. Anong nangyari sa inyo? Grabe po yung tubig. Biglang tumaas kahit tingin namin sa labas. Napitan kami lumitas. Wala kaming madalang gamit kasi usot ang Nakakapanlumo ang kanilang kalagayan dito sa evacuees. Ngayon naman makakasama natin si Mary. Mary, paano naman kayo natutulog dito? mahirap po. Walang makaintan, walang galing, tapos walang pero mas mahirap po isipin yung bahay namin kasi hindi ko ganun alam kung babalik pa kami ulit. Walang sisimula ulit. May mga natatanggap ba kayong tulong mula sa gobyerno? Meron naman pong dumating kanina, bigas, tickets, pero syempre di namin alam kung magkakitiran kami. Sana makikita. Ayan po ang kalagayan ng ating mga evacuees mula dito sa lungsod ng Dagupan City. Hindi lang bahay ang naapektuhan, kundi pati na rin ang kabuhayan ng ilan nating mga kababayan. Narito tayo ngayon sa palayan ng magkasintaang sina Robert at Leia. Robert, gaano kalaki ang nawala sa inyo? Halos isang taon namin itong pinagpaguran at inalagaan. Ngunit sa isang iglap lang, nawala lang ng parang pula. Sobrang sakit sa aming loob. Leia, paano nyo naman nakaharapin ang sitwasyon na ito? Sa totoo lang po, hindi rin po namin alam. Wala po kaming ipon upang magsimula ulit at wala po kami ibang hanap buhay sa ngayon. Kaya inaasahan po namin na mayroong mabuting puso ang tutulong sa atin. Hindi lang bahay, kundi kabuhayan din ang napinsala ng baha. Sana ay may agarang aksyon para sa ating mga magsasaka. Mula rito sa bayan ng Mangaldan, ako si Rhea, BuzzBlend News. Maraming salamat, JB at Rhea. Sa kabila ng matinding pagsubok ay hindi nawawala ang bayanihan at pagkakaisa ng ating mga kababayan. Para naman sa mga lugar na madalas bahain, maganda po tayo palagi. Alamin ang mga evacuation routes at siguraduhin ligtas ang pamilya. Sigurado akong may mga tanong ka tungkol sa kung paano tayo maging handa sa mga ganitong mga sitwasyon. Hindi po biro ang mga ganitong mga sitwasyon, kaya alamin po natin kung paano tayo magiging ligtas, lalo na po sa mga ganitong mga kalamidad. Una, siguraduhin mataas ang posisyon ng mga gamit at dokumento. Kung bumaba ng tubig, ang mga bagay na iyan ay makakatulong sa pag-recover. Pangalawa, iwasang pagdaan sa baka. Hindi mo alam kung gaano may kapalalim o kung may mga hidden hazard sa ilalim. Pangatlo, mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig. Tiyak may supply para sa ilang araw kung sakaling mawalan ng access sa mga pangunahing pangangailangan. Pang-apat, lagi makinig sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan. Kung may mga warning, gawin agad ang mga makakang na pinakailangan tulad ng pag-alas. Panglima, kung malakas ang agos, maghanap ng matibay na lugar. Iwasan ang mga madalas magbaha na daan at hanapin ang pinakamataas na lugar na malapit. Pang-anim, maganda ng maghanda ng emergency kit. Ilagay dito ang flashlight, baterya, gamot, at first aid kit na supplies. Magagamit mo kung mawalan ng kuryente o At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong gabi. Ako, si Gada. At ako naman, si Marielle. Para sa mga balitang may buzz, ito ang BuzzBlend News. Lagi may kwento, Laging may kwenta.